Naghanda ang Washington ng bitag para sa rehimen ng Ayatollah sa Tehran. Sabi ni Donald Trump, hindi pa handa ang Estados Unidos umatake sa Iran dahil nangakong ititigil ng rehimen ng Ayatollah ang marahas na pagtrato sa mga nagpoprotesta. May ulat na pinayuhan ng mga bansang Arabo si Trump na huwag atakihin ang Iran, ngunit may mga pangyayari sa rehiyon na nagpapakitang taliwas ito. Inilipat ng Pentagon ang isang aircraft carrier strike group mula South China Sea patungong area ng Central Command ng United States, kabilang ang Gitnang Silangan. Kasama sa mga ipinadalang barko sa Gitnang Silangan, ang United States ship Abraham Lincoln Aircraft Carrier, isang strike submarine, at ilang iba pa. Kasabay nito, may ulat ng galaw ng tropang Amerikano sa Qatar. Sa Israel, nakaalerto na ang air defense at binuksan ang mga silungan. Kasabay nito, palihim na nakipagkita si Reza Pahlavi, anak ng napatalsik na syahinsya ng Iran, kay espesyal na sugo ng Pangulo ng Amerika na si Stephen Witkoff para talakayin ang planong pagpapatalsik sa rehimen ng mga Ayatollah. Kasabay nito, opisyal na kinumpirma ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na ang pamunuan ng teokratikong rehimen sa Iran ay palihim na naglalabas ng milyon-milyong dolyar mula sa bansa. At lahat ng mga kilos na ito, hindi naman sinasabi ay nagpapahiwatig na ang Estados Unidos ay talagang may mga plano. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Diyan kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Matapos ang pahayag ni Donald Trump, marami ang nadismaya at sinabing ipinagkanulo niya ang mga nagpoprotesta sa Iran. Sinabi ni Trump na tumigil na ang mga pagpatay at kinansela ang mga bitay sa mga inaresto ng rehimeng Iranian noong mga kaguluhan. At dahil dito, wala raw planong pag-atake sa ngayon, ayon kay Trump. Sigurado ako na kung mangyari man ito, tayong lahat ay labis na malulungkot at kayo rin ay labis na malulungkot. Kakatanggap ko lang ng balita na itinigil na ang mga pagpatay at bitay. At wala silang balak gawin ang bitay na pinag-uusapan kamakailan. Ngayon sana ang araw ng bitay. Kahit tila mapayapa ang pananalita ni Trump, kapansin-pansin ang aktibidad ng Amerikanong himpapawid sa rehiyon. 6 na eroplano ng panggatong ang lumipad papuntang Al Udeid Air Base sa Qatar noong gabi ng Enero 15. Noong nakaraan, ganitong aktibidad din ang nakita bago umatake ang United States sa nuclear pasilidad ng Iran. Bukod pa rito, kasalukuyang inililipat ng Pentagon ang isang aircraft carrier strike group mula South China Sea papunta sa area ng responsibilidad ng Central Command ng United States na kinabibilangan ng Gitnang Silangan. Kabilang sa mga barkong patungo sa baybayin ng Gitnang Silangan ay ang aircraft carrier na United States ship Abraham Lincoln, isang attack submarine, at iba pang mga barko. Maaaring tumagal ng halos 1 linggo ang paglipat ng grupo. Inutusan ng Pentagon na ilipat ang aircraft carrier group dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa Iran, paalala ko lang, patuloy pa rin ang malawakang mga rally bagamat hindi na kasing tindi ng dati sa kasamaang palad. Gayunpaman, paulit-ulit na nagbanta si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa mga autoridad ng Islamic Republic na maglulunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake kung ipagpapatuloy nila ang pagsupil sa mga kilos protesta ng mga demonstrador. Ito ang sagot sa nagsasabing di na kayang atakihin ng Estados Unidos ang Iran dahil nailipat na raw lahat ng tropa nila sa Venezuela. Ang Lincoln Aircraft Carrier ay patuloy na patungo sa Gitnang Silangan. Hinihiling ni Trump sa militar ang mabilis at matatag na pagpapatalsik sa rehimen. Ayatollah. Sabi nila, isang malakas na atake lang sapat na, pero nag-aalala ang mga tagapayo ni Trump na hindi madaling pabagsakin ang rehimen ni Ayatollah. Dahil dito, ayon sa ulat, si Reza Pahlavi, 65 anyos na anak ng napatalsik na syahansya ng Iran at exile sa Amerika, ay palihim na nakipagkita kay espesyal na sugo ng Pangulo ng Amerika, Stephen Witkoff. Sa negosasyon, inilahad ni Pahlavi sa mga Amerikano ang planong transisyon ng kapangyarihan matapos mapatalsik ang rehimen ng mga Ayatollah. At hayagang nagsalita rin siya tungkol dito. At narito ang kanyang sinabi, "Pinamumunuan ko ang proyektong ito
bilang roadmap para sa ekonomikong pagbangon at muling pagsasama ng Iran. Ngayon, mahigit 100 eksperto mula sa Pilipinas at ibang bansa ang narito. Nakikipagtulungan ako sa mga negosyante at mahuhusay na tao mula sa iba't ibang bansa. Dapat ding banggitin na ngayon ay bituin na sa Amerikanong telebisyon si Pahlavi, ngunit maaari rin siyang maging kapaki-pakinabang na kandidato para sa Israel. Bakit ganoon? Halimbawa, sabi ni Pahlavi, ititigil ang programang nuklear militar ng Iran. Kikilos ang Iran bilang kaibigan at puwersang nagpapastabilize sa rehiyon, katuwang sa pandaigdigang seguridad. Susunod ay isang sipi. Ang suporta sa mga grupong terorista ay agad na ititigil. Ang malayang Iran ay makikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang katuwang sa paglaban sa terorismo, organisadong krimen, kalakalan ng droga at ekstremistang Islamismo. Bukod sa isyu ng nuklear, nangangako si Pahlavi ng radikal na pagbabago sa panlabas na politika, partikular sa diplomasya. Ang relasyon sa Estados Unidos ay magiging normal. At ang pinakakagiliw-giliw, ang plano ni Pahlavi ay naglalaman ng opisyal na pagkilala sa Estado ng Israel. Magsisikap ang Iran na palawakin ang Abraham Accords at nangako si Pahlavi na ititigil ang pagpopondo sa terorismo. Ibig sabihin, matatanggal ang maraming issue sa seguridad sa gitnang silangan dahil sa mga proxy forces doon. Sa huli, sinabi ni Pahlavi na ang kanyang plano ay hindi lang basta pangarap, kundi isang konkretong landas tungo sa katatagan na kapaki-pakinabang hindi lang sa mga Iranian, kundi pati na rin sa buong pandaigdigang komunidad. Narito pa ang isa niyang sinabi. Ang pagbagsak ng Islamikong Republika at pagtatatag ng sekular na demokrasya sa Iran ay magbabalik ng dignidad sa aking mga kababayan at magdudulot ng benepisyo sa rehiyon at mundo. Ang malayang Iran ay magsusulong ng kapayapaan, kasaganaan at kooperasyon. Nagbigay ng matinding pahayag si Scott Bessent, pinuno ng pananalapi ng Estados Unidos. Ilalahad ko ang kanyang sinabi. Palihim naglalabas ng milyon-milyong dolyar ang pamunuan ng teokratikong rehimen sa Iran. Ngayon, nakikita natin kung paano nagsisilisan ang mga daga mula sa barko at kung paano palihim na inilalabas ng pamunuan ng Iran ang milyon-milyong dolyar na napupunta sa mga bangko at institusyong pinansyal sa buong mundo. Minamanmana ng kagawaran ng pananalapi ng United States ang mga operasyong ito, kabilang ang mga bangko at digital na asset transfers. Aalamin namin ang mga asset na ito at hindi nila ito mapapanatili ayon sa kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos. Gayunpaman, si Donald Trump ay muling nagdudulot ng kalituhan sa publiko. At sinabi ni Trump na ang Iranian na oposisyonista na si Reza Pahlavi ay nagbibigay ng magandang impresyon, ngunit ang kanyang tunay na suporta sa loob ng bansa ay nananatiling isang malaking tanong. Ayon sa kanyang sinabi, mabait siya, pero di ko alam paano siya tanggapin sa sarili niyang bansa. Hindi pa kami sa antas na yon. Di ko alam kung tatanggapin ng bansa niya ang pamumuno niya, pero kung oo, ayos lang sa akin. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa paglalarawan ng video na ito. Ingat kayo! Paalam sa lahat!